And for some of you, eto guys, merong parang merong aalisin sa universe na parang mga unwanted, mga toxic na tao, bagay, sitwasyon sa buhay mo, no? Para bigyan ng space yung mga karapat-dapat na pagbuhusan mo ng energy. So this may be a blessing in disguise, mga kapiksi. Okay? So hindi lahat ng problema is problema. Sometimes blessing in disguise siya. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong February mga kapixie para sa Aquarius, January to February para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong January ay sa January 29, tapos yung next na New Moon natin sa February ay sa February 27 mga kapixie. So, ang reading na to ay para sa period na yan guys. And unahin natin tong message na to. Ito yung ating moon message para sa inyo guys. So, we have faith in your dreams mga kapixie, no? So, kailangan tayong maniwala at magtiwala sa mga pangarap natin sa buhay. Guys, no? Always remember you can be, do, and have anything that you want in your physical reality. Lahat kayang-kaya nyo ma-achieve, lahat kayang-kaya nyo matamasa sa buhay. Kaya nga, sinasabi nila na dreams do come true, mga kapixie. Yung mga pangarap nagkakatotoo yan as long as willing kayo na mag-focus, no? I-focus yung attention nyo, yung energy nyo dun sa mga pangarap nyo sa buhay kesa dun sa mga problema nyo sa buhay, mga kapixie. Okay? Yun lang naman talaga yung pinaka main recipe or ingredient, no? Yung focus, guys. Okay? So, maniwala at magtiwala, guys. Attune to the moon, ayan, kakasabi ko lang, I am focused on what I want. Okay? Again, i-comment nyo na rin sa comment section guys, I am focused on what I want. Nakafocus ako sa mga bagay na gusto ko. Nakafocus ako sa mga pangarap ko. Nakafocus ako sa mga dreams ko. Nakafocus ako sa mga goals ko, diba? So, everyday, disiplinahin nyo yung sarili nyo na mag-focus dun sa desires nyo kaysa dun sa mga problema nyo sa buhay. Okay? And additional meanings for this card, guys, just because you can see your dreams, it doesn't mean they're not manifesting. Hindi porket wala kayong nakikitang evidence, guys, sa physical reality nyo, hindi ibig sabihin nun, hindi na nagwo-work yung mga pangarap nyo or manifestation nyo. So, let's say, for example, ito yung favorite na analogy ko sa ganito, no? Kapag nag-order kayo, let's say, for example, nag-order kayo sa online shopping, Shopee or Lazada, yun naman yung pinaka sikat sa atin, diba? Or sa TikTok, ganyan. Online shopping kayo, wherever. Ipi-place nyo yung order, diba? Syempre, may menu or yung mga product list, categories, ganyan. So, magpipili kayo ng product na gusto nyong i-check out. And then, you check it out, no? The moment na check out nyo yun, that's already the first process of manifestation. Yung pag-ship ng customer, yung pag-prepare ng customer ng parcel mo, ng produkto mo, yung pag-prepare niya, yung pagbabalot niya, and everything, diba? Ayusin niya yung mga in-order mo. Tapos, yung pagpapadala sa courier, sa logistics, sa shipping courier, diba? Hindi nyo naman nakikita yung proseso na yon. Hindi nyo nakikita yung paggalaw behind the scenes, no? Ang makikita nyo na lang is kapag dumating si Manong Rider sa bahay nyo at i-deliver yung parcel nyo, diba? So, that's the evidence in the physical reality. Pero everything is happening in the background. Yung shipment, yung preparation ng parcel, diba? Yung movement from one shipping to another, etc., etc. So, just because, hindi porket hindi nyo nakikita yun, ibig sabihin hindi na nangyayari yung manifestation nyo, no? Everything is happening in the background. So, you really have to have faith. Kailangan talaga magkaroon kayo ng tiwala, mga kapixie. Okay?
And another thing, don't look back. Stay focused on moving forwards, 'di ba? Wag niyo nang ibalik-balik yung mga problema niyo sa buhay. Matutong mag-let go and matutong mag-focus dun sa inyong mga desires, guys. And kailangan talagang patience, no? Be patient as events unfold. Again, manifestation is instant. Evidence has a delay, no? Has a time delay, mga kapiksi. And kailangan lang talaga matuto kayong magkaroon ng tiwala, guys. Okay? So, napakaganda ng meaning nitong card na to kasi yung iba talaga sobrang atat. So, sa mga kapiksi natin na atat sa kanilang mga manifestation, sa kanilang mga dinadasal, this message is for you. Hindi lang kayo sa dreams nyo magkaroon ng tiwala. Dapat may tiwala din kayo sa nasa taas, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa message na yan, guys. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong new moon season. Shuffle ko to, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount, guys, until January 31. So, mag-avail na kayo. And yung another course natin, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo, guys. 10% discount din yan until January 31. So, i-avail nyo na, mga kapiksi. Alright, so ito yung ating mga mensahe para sa inyo, Aquarius, kayo ay represent ng Father of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. This is both negative and positive. Yung negative natin, mga kapiksi, no, is yung iba sa inyo parang medyo nalulungkot, lalo na kung nasa malayo kayo, guys, no? Nakakaramdam kayo ng homesickness, you miss your family, namimiss nyo yung pamilya nyo, guys. And yung iba sa inyo parang medyo nag-i-emo, nag-iisip kayo, guys. Yung iba sa inyo kasi parang na-stuck kayo sa buhay, so parang medyo nadi-disappoint kayo. And parang iniisip nyo, bakit ganito? Bakit ang sipag-sipag ko naman? Bakit parang lahat naman ginagawa ko, pero parang ang ilap-ilap pa rin ang swerte sa buhay ko. Hindi pa rin ako masyadong umuunlad, hindi pa rin ako masyadong umaasenso. So may mga ganong klaseng hanash yung iba sa inyo, mga kapiksi. Parang nagtatanong, kailan ba ako yayaman? Kailan ba ako unlad? Kailan ba ako aasenso? So, parang nagkakaroon kayo ng mga ganong klaseng katanungan sa isip nyo. And sabi ko nga, guys, no, don't focus so much on the timeline, especially. Kailangan lang matuto kayong magtiwala sa mga pangarap nyo. Mararating nyo rin yung mga bagay na gusto nyo. Ang importante is mag-explore kayo ng mag-explore ng mga opportunities, guys. Kasi if you do the same thing over and over again, wala talaga kayong makikitang pagbabago, diba? 1 + 1 = 2 palagi. Kung gusto niyo mag-iba yung sagot, maging 3, maging 4, kailangan may baguhin kayo sa formula nyo, diba? So, kung araw-araw, ganun yung pattern nyo sa buhay, of course, yung resulta, ganun din. So, you have to change yung pattern nyo, yung habits nyo, yung mindset nyo, lahat ng ginagawa nyo, mga kapiksi, hanggang sa mag-change din yung physical reality nyo, okay? So, yung mindset, huwag nyo kakalimutan kasi very important yun. It drives you to your result, guys, okay? And, sa negative, sa positive naman, guys, ito nakikita natin na may mga handa na kayong mag-explore, no? Yung iba sa inyo talaga mag-experiment, mga kapiksi. Mag-experiment, nag-iisip, kasi nga, di ba, yung iba sa inyo, sabi ko, nag-iisip, nagpaplano, no? And kapag tinuloy-tuloy nyo yung mga plano nyo, guys, ayan yung nag-aantay sa inyo, yung liwanag, no? So, nandito kayo so medyo malayo. Ibig sabihin yung iba, parang medyo madilim, nasa ilalim ng tunnel. Pag sinabi natin nasa ilalim ng tunnel, madilim, no? Parang walang liwanag.
madilim yung buhay. But if you persist mga kapiksi, kapag ka nagtuloy-tuloy lang kayo sa journey nyo, huwag nyo masyadong pagtuunan ng pansin yung kanigahan. And just focus, no? Persist, ganyan. Magsipag, magtiyaga. Yung mindset, very important. Huwag niyong kalimutan. Ma-experience nyo, makikita nyo rin tong mga liwanag na to na nag-aantay sa dulo ng tunnel. Itong mga blessings na to. So, dadating din sa inyo itong mga liwanag na to and itong mga blessings na to, guys. Mag-persist lang. Kailangan nyo lang i-flip yung switch, baliktarin nyo yung habits nyo, yung patterns nyo, everything, mga kapitsin. Para talagang ma-experience nyo itong mga biyaya na to. And don't look back, no? Iwasan nyo yun. Don't look back. Kumbaga, kalimutan nyo na yung past. You're not going back to the past, no? Sa future ang punta nyo. So, kailangan wag na kayo masyadong mag-dwell sa past. And it's time to let go and move on. Wag mag-focus sa sarili, mga kapiksi. Mag-invest, actually, no? Mag-invest kayo sa sarili nyong kaalaman, sa sarili nyong skills, palaguin nyo, mga kapiksi. Yung mga pagsisikap nyo, guys, eventually, makakita din kayo ng magandang resulta. Magkakaroon din kayo ng mga victorious moments, guys, no? Mga maliliit na manifestation. Itong mga maliliit na manifestation na to, i-celebrate nyo to, mga kapiksi, kasi it only proves, no, na manifestation really works, guys. Kaya kung meron kayong mga na-achieve na maliliit na bagay, gawin nyo siya as inspiration, no? And then you just continue on persisting sa inyong mga manifestation, mga kapiksi. And may mga good karma din na maaari kayong mga ma-experience, guys. Yung iba sa inyo, guys, I'm sensing na you are being guided. Ginagabayan kayo ng mga gabay nyo para mapunta kayo sa tamang direksyon, no? Lalo na kung yung iba sa inyo naguguluhan kung anong gagawin sa buhay. Yan. So, para makakita kayo ng liwanag, ng signs, mga kapiksi, kung ano talaga yung kailangan nyong gawin sa buhay. And you just continue on persisting. And for some of you, eto, guys, merong parang merong aalisin si universe na parang mga unwanted, mga toxic na tao, bagay, sitwasyon sa buhay mo, no? Para bigyan ng space yung mga karapat-dapat na pagbuhusan mo ng energy. So this may be a blessing in disguise, mga kapiksi. Okay? So hindi lahat ng problema is problema. Sometimes blessing in disguise siya. Ibig sabihin, kapag nalampasan mo yung mga problema na yon or challenges na yon, blessing ang nag-aantay sa inyo. Okay? So, yeah, wag malungkot, mga kapiksi, kasi dadating din yung mga blessings sa inyo, guys. Okay? So, ito, guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind blessings, mind mini manifestation, good karma. I-mind nyo na sa comment section. And comment down below, Aquarius, if feeling nyo na-resonate kayo. For more tarot readings para sa Aquarius, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.